lahat ng may likha ng langit at lupa. Lord, ito ka namin purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Isang mapagpalang umaga po sa iyo, Panginoon. Mahalin ng Birhen na laging ina ng saklolo, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Lord God, narito po ang iyong mga abang alipin, Panginoon. Tiklop tuhod kaming humihingi ng habag at awa sa iyo. Saan man sulok na tahanan na ito, Panginoon, i-bless mo po ito dahil ito na ayon sa iyong kalooban. Lord God, i-bless mo po kaming lahat na rito, magmula ulo hanggang talampakan namin, Panginoon. Kami tiklop tuhod, nagbabalik loob sa iyo. Humihingi ng kahabagan at kapatawaran. Lord God, saan kami nagkulang, nagkasala sa iyo, naway patawarin mo po kami, Ama, nang naayon sa iyong kalooban. Lord God, maraming salamat po, Ama, sa mga biyaya at gabay at patnubay na patuloy mo ipinagkakaloob po sa amin, sa araw-araw ng aming buhay, sa buhay ng mga pahiram mo sa amin, Panginoon. Palugdan mo po ang aming bansa, Panginoon, na nagdaranas ng paghihirap at paghati. Naway, kalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, pag-ibig na nagmumula sa iyo. Lord God, maraming salamat dahil hindi po mo po, Panginoon, ang lahat naman namumuno upang buksan ang iyong templo, Panginoon, na templo ng iyong dalanginan. Maraming salamat po, Ama, upang maraming tao ang mabuksan ang puso't isip na magbalik loob sa iyo. Lord God, maraming salamat. I-bless mo po ang lahat na may mga karamdaman, ang lahat na may mga kahilingan. Hihipuin mo po yan ang iyong mapagpalang kamay. Lord God, ang lubos ang kagalingan ng lahat, Panginoon. Lord God, maraming salamat po. Ipagkaloob mo po sa amin. Ano man aming mga kahilingan, mithiin sa buhay namin, Panginoon. Ikaw lang ang Diyos na aming pinaglilingkuran, ang aming Diyos na buhay sa aming buhay magpakailanman. Lord God, maraming salamat po. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Kaparan sa unang ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Kaparan sa unang ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Ating pungawitan ang mahal natin. Ama, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo, Kaparan sa
Diyos, Espiritu Santo, Para sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasa walang isang tinig, hanggan. luwalhati Sa sa Ama, Ama, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo, para sa una ngayon, magpakailanman, magpasalamat siya nawa. Pagkakalob na po natin sa ating kapatid na Sister Marlene Abad, ang salita natin kayo. Ang pag-ibig, pagpapala at kaligtasan ay sumating lahat. Amen. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Purihin sa iyo, Panginoon. Dating ang mga taong nanggagaling sa mga bayan-bayan at lumalapit kay Jesus. Nang nagtitipon na ang napakaraming tao, isinalaysay niya ang talinghagang ito. May isang taong lumabas para maghasik ng binhi. Sa kanyang paghasik, may binhing nalaglag sa daan at nayapakan, at ang mga ito ay tinuka ng mga ibon. May nalaglag sa kabatuhan, at pagtubo ay natuyo dahil sa kawalan ng halumigmig. May nalaglag naman sa dawagan. Lumago ang dawag at ininis ang mga binhing tumutubo. Ang iba'y nalaglag sa matabang lupa, tumubo at namunga ng tig-100 butil at malakas niyang inidugtong. Makinig ang may pandinig. Itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito. Sumagot si Jesus, sa inyo'y pinagkaloob na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit sa iba, sa pamamagitan ng mga talinghaga, upang tumingin man sila'y hindi mapakita, at makinig man sila'y di makaunawa. Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang binhing nalaglag sa tabi ng daan ay mga nakinig, ngunit dumating ang dyablo ay inalis sa kanilang puso ang salita upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga nalaglag sa kabatuhan ay ang mga nakinig ng salita at tumanggap nito ng may galak, ngunit hindi ito tumimo sa kanilang puso. Naniwala silang sandali, subalit sa panahon ng pagsubok ay tumitiwalag agad. Ang mga nahasik naman sa dawagan ay mga nakinig, ngunit nang malaon ay nadaig ang mga alalahanin sa buhay at ang pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Kaya hindi nahinog ang mga kanilang mga bunga. Ang mga nahasik naman sa matabang lupay, ang mga nakinig ng salita, iningatan nila ito sa kanilang pusong tapat at malinis at sila'y nagtiyaga hanggang sa mamunga. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ka namin, Panginoong Jesucristo.
Palakpakan natin ang ating Panginoon. Isang pinagpalang umaga po sa ating Diyos na buhay, sa kabanal-banalang Espiritu, sa ating ng Birhing Maria, sa ating elder na narito, si Brother Tony Daplis, at sa ating lahat na mga tinawag ng Diyos upang tumugon sa panawagan ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Dito po sa ating gospel sa araw na ito, na kung paano naghasik ng salita ng Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Diba sinabi po, may tumatanggap na ito ay hindi rin isabuhay. May tumanggap na pagdating sa mga pagsubok at problema sa buhay ito ay hindi kinaya. Kumbaga, hindi na sila umanaw kay Jesus dahil sa mga pagsubok sa buhay nila. May tumanggap naman sa pamamagitan lang. Katulad po sa ating paghahayo, lahat po ay maranasan natin. Ang mga tayo po ay ginamit ng ating Panginoon para i-share natin ang ating natutunan sa ating Panginoon sa ganitong gawain. Dito po sa pamamagitan ng pagtawag sa bawat isa natin, dito sa pinakahuling verse, ang mga nahasik naman, sa matabang hupay, ang mga nakinig ng salita, iningatan nila ito sa kanilang pusong tapat at malinis at sila'y nagtiyaga hanggang sa mamunga. Tayo po ang tinawag ng ating Panginoon na tumatangkilik sa kanyang mga salita sa oras na ito. Ang sabi ng ating Panginoon, patuloy lang tayong sumunod sa Kanya, sa Kanyang mga turo, payo, utos, aral, para guminhawa ang ating buhay, para sa kayapaan ng ating pamilya, para sa kinabukasan sa bawat isa sa atin. Yun po ang gusto ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Bilang pagsunod, pagtawag sa paghasik ng salita ng Diyos, ako po ay tinawag sa pamamagitan din sa Inang Birhing Maria. Si-share ko lang sa inyo na napaka-bigat na binigay ni Lord na pagsubok sa buhay ko bilang pagtawag niya. Doon pa tayo sa kabilang, sa Bulacan pa lang tayo. Tamang-tama lang po, 3 sunod na pagtawag niya sa akin. Ang pagsubok na pinagkaloob ni Lord sa akin, yun po yung sinunog po ang aking tindahan, ang aming hanap buhay. Ngunit, kung gaano katatag, siguro sinubukan ako ni Lord kung gaano katatag ang aking pananalig at pananampalataya sa Kanya. Pero salamat at kinaya ko. Hindi po ako pumigay, hindi po ako nag-alinlangan sa Kanya. Kasi alam ko na ito na po ang pagtawag, ang paghasik niya sa akin ng salita ng Diyos na sa buhay ko, sa aking pusong tapat. Inaamin ko po na ako ay isang makasalanan, ngunit sa pagtawag ng ating Panginoon ay tinugon ko agad dahil ang Diyos na po ang tumawag sa atin. Ang Diyos na po ang kumatok sa ating puso. Ang Diyos na po ang magbigay sa atin ng bawat isa sa ating pangangailangan. Wala tayong ibang sandalan kung hindi lamang ang ating Panginoon. Kaya tayo ay magpasalamat, no? Sa bunto ng karamihan na tinawag niya tayo sa ganitong gawain. Bagamat inaamin ko wala akong alam sa salita ng Diyos, pero sa unti-unti akong pakikinig sa ganitong gawain. Thank you, Lord, at unti-unti mong pinadama sa akin, pinaunawa ang iyong mga salita. Kaya maraming salamat sa ganitong gawain. At nandito po tayo bilang pagtawag niya at paghasik ng salita ng ating Panginoon. At nawa ang paghahari ng Diyos ay ang ating paghandaan. Ang sabi nga, tandaan po natin ang kanyang katuruan, ang payo at utos. Aral ng Panginoon, patuloy nating isabuhay sa ating puso at ating isipan. Kasi yun ang gusto ng ating Panginoon, ang may kababaan ng kalooban sa pagsunod sa Kanya. At yun lang po, at maraming salamat po. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, Para sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya. luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, Para sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya. sa isang tinig, luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa.
Sa ngalan ng Ama, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ngayon po, tawagin natin sa pag-ibig ng Diyos ang ating magtatapik sa oras na ito. Tawagin natin si Sister Iris Amado. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Holy Spirit, come, make my ears to hear, make my eyes to see, make my mouth to speak, make my heart to sing, and my hands to reach out and touch the warming of love. Holy Spirit, come, make my ears to hear, make my eyes to see, make my mouth to speak, make my heart to sing, and my hands to reach out and touch the warming your love. Magagilang ang makapangyarihan sa lahat, Lord God. Isang mapagpalang araw po, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa kalakasan na patuloy na pinagkakaloob po sa amin. Sa aming kagalingan, Panginoon. Sa patuloy na pagbibigay mo po sa amin, Lord God, na mabiyaya at pagpapala, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, dahil tinawag mo po kami sa puto ng karamihan. At maraming salamat po, Panginoon, sa aming kaligtasan. Lord God, nalito po kami, Panginoon, upang pili sa iyo ng kabagat awa, Lord. Patawarin po kami sa aming mga kasalanan, Lord God. Pagalinisin mo ang aming mga puso, Panginoon. Hugasan mo po kami ng lugwa tubig na nagbulak sa tahiyan. Nagsusumamo po ako sa iyo, Panginoon, sa mga oras at Lord God. Humingi ako sa iyo, Lord God, ng kabagat awa, Panginoon. Humingi ako sa iyo ng sinakilang pag-ibig, Panginoon. Kapabaang kalooban, Lord God. Nawa, Lord God, kapay patawarin mo po ako, Lord, sa pagpapahin mo ng ibalita para sa kaligtasan, Panginoon. Bigyan mo po ako, Panginoon, ng karunungan at kalakasan, Panginoon. Sapagkat ako'y mangmangat wala ko lang alam, Panginoon. Wala akong magagawa, Lord God, kung ako'y hiwalay sa iyo, Panginoon. Sa iyo lang ako umaasa, sapagkat ikaw ang Diyos sa buhay, na nagbibigay sa amin ng lakas sa pag-asa. Maraming salamat, Lord. Holy Spirit, God. Holy Spirit, come, make my ears to hear, make my eyes to see, make my mouth to speak, make my heart to sing, and my hands to reach out and touch the warming your love. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kaparaan sa una ngayon, mapakailanman, magpasawalang hanggan siya. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparaan sa una ngayon, mapakailanman, magpasawalang hanggan siya. Sa nagkakaisang tinig, Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparaan sa una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya. sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating Diyos sa buhay, sa ating mahalin ng Birhen Maria, kabalbanalang Espiritu Santo, at muli po sa ating mga kapatiran na nandito ngayon at mga kapatiran din po natin nasa kanilang mga tahanan. Lalo sa mga oras na to, muli po, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa ating pong mga elders, sa ating elder na nandito ngayon, Brother Tony Dacles, sa ating spiritual director, ang galang-galang na Father Melvin Castro,
nawa po, patuloy po kayo harinawa. Ang Diyos ay patuloy na magpapagaling sa ating mga karamdaman at kasakitan. Harinawa, ang Diyos ay patuloy na magbibigay sa atin ng mga biyaya at pagpapala. Amen? Purihin natin ang Diyos ngayon at magpakailanman. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, ang ating pong topic sa araw na to, mapalad ang mabuting tao at may pag-uunawa sa Diyos. Sa magandang katuruan po ng simbahan, sa magandang katuruan ay pinapahayag natin sa bawat isa, ipinapakita at pinapakilala sa atin, hindi lamang tagapagligtas na gawain ni Jesus, higit sa lahat na siya ang ating Panginoon na Diyos. Yan po ang namumuntawi para sa ating lahat. Yan po ang pagsasabuhay ng pag-ibig ng Diyos. Ang pagsasabuhay ng turo ng aral ni Jesus, kung paano nagpapahayag na ang aral na ito ni Jesus hindi lamang ay ating i-memorize, kundi patuloy din po natin, ito nagbibigay sa atin ng gabay through Christian life. Ito po ang mahalaga dahil ibinibigay sa atin ng ating Panginoon bilang gabay at patnubay sa ating buhay. Amen? Lucas chapter 6 verse 1. Ito ang kanyang sinasabi. Sa araw ng pamamahinga, nagdaraan sina Jesus sa isang triguhan. Ang kanyang mga alagad ay pumitas sa mga trigo, kinuskus sa kanilang mga kamay, at kanila itong kinain. Bakit kayo gumawa ng ipinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamamahinga? Tanong ng ilang Pariseo. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nung minsan nagutom sila ng kanyang mga kasama? Di ba pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog na bawal kainin ni Luman maliban sa mga pari lamang? Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama at sinasabi pa ni Jesus, ang anak ng tao ay Panginoon ng araw ng pamamahinga. Ang salita ng Diyos. Mga kapatid, sino po ba ang mga iskreba? Sino ba ang mga Pariseo? Alam naman natin na sila yung kumukontra, pinupuna nila ang gawain ni Jesus. Bilang nakakaalam sa batas, alituntunin, commandments, laws, pero ang kanilang puso ay mapanghusga. Ang kanilang puso ay malayo sa kanilang kapwa. Ang kanilang isipan at ganoon din po ang kanilang pagkilos ay hindi makatarungan. Amen? Naunawaan natin kung bakit ipinagtanggol ni Jesus ang kanyang mga alagad, mga kapatid. Dahil ang point ng ating Panginoon Hesukristo upang turuan sila sa kanilang mga ginagawang kamalian. Upang ipakilala na siya ang Panginoon maging ang araw ng pamamahinga. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon. Tayo din po ay biktima. Tayo din po ay nasasaktan. Pero ang mahalaga sa Diyos ay kung ano ang nasa ating puso. Hindi lamang po kung ano ang nasa ating puso. Basahin natin ang Colossus chapter 1 verse 21 to 23. Ito ang kanyang sinasabi. Dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masama. Ngunit naging tao ang anak ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay ay pinagkasundo kayo ng Diyos. Nang sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis. Subalit kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot na magandang balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging lingkod para sa magandang balita nito na ipinangaral sa lahat ng tao sa buong daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapag tayo ay malayo sa Diyos, kapatid, laging kaaway niya tayo sa paggawa natin ng sa pag-iisip natin na masama sa ating Panginoon. Ngunit nandiyan ang liwanag ng Diyos na tulad ni San Pablo, ako ang na siya ang gumagawa ng masama, siya ay mamamati dahil anong ginagawa ng Diyos. Binibigyan siya ng pagbabagong buhay, binigyan siya ng liwanag, binigyan siya ng biyaya pang magbabalik loob sa ating Panginoon. Amen? Ganon po din tayo, mga kapatid, na meron po tayong pag-asa upang makamtan natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa ating buhay. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon. Kadalasan po sa kwento ni Jesus,
Masasabi natin, dalawang uri o kwento o grupo ng tao na kadalasan hindi niya makasundo. Kadalasan ay kontras sa anuman niyang sabihin, gawin at makita nila kay Jesus. Sino yung dalawang uri ng taong ito na sinasabi ko na kanina, ang mga Parisiyo at ang mga eskribang ito? No? Alam natin na sila ay tinuturing na marunong sa batas ng lumang tipan. They are considered as educated individuals, the teaching of the prophet in the law of Moses in the Old Testament. Kumbaga sa lipunan, sila yung tinitingala, kinikilala sapagkat may angking karunungan sila bilang mga Hudyo. Subalit bakit sila kadalasang kalaban, kinukontra ng Panginoon? Sa mabuting balita, mayroon ulit na inireklamo kay Jesus. Winika dito, Lucas chapter 5 verse 33. Ito ang kanyang sinasabi. May ilan namang nagsabi kay Jesus ang ganito, ang mga alagad ni Juan ay malimit, nag-aayuno at nananalangin, gayon din ang mga alagad ng mga Parisiyo. Subalit ang mga alagad mo'y patuloy sa pagkain at pag-inom. Sumagot si Jesus, hinayaan ba ninyong hindi kumain ang mga panauhin sa kasalan, habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Di ba hindi? Darating ang araw na kukunin sa kanila ang lalaking ikinasal at saka sila mag-aayuno. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ano ang sagot ng ating Panginoon? Hanggat kasama pa nila ang ikinasal na walang iba, kundi ang ating Panginoon Jesucristo, hindi sila maaaring mag-ayuno. Kaya sa dulo ng Ebanghelyo, may isang turo ang ating Panginoon Jesucristo. Sinabi niya sa mga eskriba, hanggang hindi kayo magbabago, hanggang hindi ninyo binago ang iyong puso, ang iyong diwa, hindi ninyo matatanggap ang bagong turo na ibibigay ko. Kaya nga sa talinghagang ito, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Lucas chapter 5 verse 37 to 38. Wala rin naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag ganoon ang ginagawa, papuputukin ng bagong alak ang lumang sisidlan, matatapon ang alak at masisira ang sisidlan sa bagong sisidlang balat. Dapat ilagay ang bagong alak, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Na sinasabi ng ating Panginoon mga kapatid, ang bagong alak ay dapat ilagay sa bagong sisidlang balat. Kasi sabi ni Kristo, kung ang alak ay ilagay sa lumang sisidlang balat, masisira lamang ang sisidlang balat, masisira ang alak. Sa talinghagang ito, parang sinabi ni Kristo, ako ang bagong alak. Dapat tanggapin ninyo ako. Sapagkat kung kayo'y nagtatali sa mga bago ninyong kaalaman, kung meron kayong sariling kaalaman mga kapatid, mawawala kayo sa paningin ng ating Panginoon. Sapagkat wala ang ibang sinasamba, kundi ang sarili nyo lamang interes, ang sarili nyo lamang kayamanan, ang sarili nyo lamang buhay, at nakakalimutan na natin ang pagsamba, ang pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya mananatiling sarado ang iyong puso, ang diwa, ang iyong bagong pagkatao sa mga itinuturo ko. Kaya sabi ni Kristo, kung gusto ninyo maging bukas sa mga turo ko, magbago na kayo. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ako po'y naniniwala na may mga bagong itinuturo sa atin si Kristo araw-araw sa ating buhay. Halimbawa sa mga pusong laging nakatali sa mga puot at galit. Muling itinuturo sa atin ni Kristo ang kagandahan, the newness of loving, sa mga pusong gahaman. Paulit-ulit na tinuturo ni Kristo, the heart that is caring, the heart that is ready for the charity, the heart that is to help. Sa mga pusong laging naiinggit, nandiyan pa rin si Kristo. Itinuturo niya ngayon the newness of humility. Patuloy po natin tanggapin ang turo ni Kristo kung tayo ay may paninibago ng puso, diwa at buong pagkatao, sapagkat mabuti ang Diyos. Winika dito, mga awit 73 verse 1. Kay buti ng Diyos sa taong matuwid, na sa lahat ng tao ang puso'y malinis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mga kapatid, minsan hindi po tayo sa mga taong makasalanan na loob kung bakit ang yaman nila, kung bakit umaangat ang kanilang buhay na sila naman po ay makasalanan, na patuloy na gumagawa sa hindi mabubuting gawain.
Minsan naiingit tayo na tayo mga mabubuti, nandoon yung mga kasakit, nandoon yung mga kapighatian, nandoon yung maraming mga pagsubok. Pero ipinapaalala sa atin ng ating Panginoon Jesucristo, mga kapatid, na ang gumawa ng kasamaan, ito'y magbibigay sa kanila ng pagbabaksak sa kanilang buhay. Ito'y magbibigay po sa kanila ng kanilang kapahamakan. At tayo mga mabubuti, na may mabubuting puso, ay patuloy po tayo na akayin ng ating Panginoon. Patuloy ang Diyos na magbibigay po sa atin ng pag-ibig, ng kahinahunan, ng kapayapaan sa ating puso. Higit sa lahat, kaligtasan. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kailangan po magpapakatotoo po tayo. Tanggapin po natin ang turo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga ating mga kapatiran, sa pamamagitan ng fathers of the church, sa pamamagitan ng patuloy na nagpapahayag sa atin ng mabuting balita. Isa sa mga kwentong may papahayag ko po sa iyo, mga kapatid, na mayroong isang pari naghuhumili. At sinasabi niya doon, may isang lalaking sumagot sa kanyang harapan, sinabi niya, "Huwag kayong pumatay." Ang sagot ng lalaki, "Amen." "Huwag kayong magnakaw." Ang sagot naman ng harap ni Father, "Yes, Father, tama ka." Amen. Ang pangatlo namang sabi ni Father, "Huwag kang mangangalunya." Anong sagot ng lalaki na harap ng isang pari? "Padre, huwag ka namang mangingialam." Yun po ang katuruan ng ating Panginoon, na ayaw nating napakialaman ng ating buhay, na ayaw nating puntrahin ang mga utos ng ating Panginoon, natin na sawayin tayo, mga kapatid. Ito ay katotohanan, na ang katotohanan ay walang may katabi, sapagkat sinasabi ng ating Panginoon, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay." Wala makapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. May mga mananampalataya na marunong tumanggap sa mga utos at katuruan. Ngunit may mga utos at katuruan na ayaw po nilang tanggapin, against sa kanilang opinyon at feeling ng kalooban. Ito po yung sinasabi ko, sapagkat ito yung nangyayari sa mga eskriba at parisiyo, na para silang libingan na pinuputi, na sa labas ay maputi, ngunit sa loob ay puno ng kalansay at mabaho ang loob. Mababasa po natin yan sa Mateo chapter 23 verse 27. Nawinika ng ating Panginoon, "Kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga parisiyo, mga mapagkunwari. Ang katulad ninyo yung mga libingang pinaputi, maganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya wag po tayong ganyan, mga kapatid. No? Maging katulad po tayo. Maging ehemplo tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Marami din po mga alagad at huminto sa pagsunod ni Jesus dahil kulang sila sa pagtitiwala at pananampalataya. Ayaw nilang tanggapin ang mahirap na katuruan sa Holy Eucharistia. Kaya sinasabi ng ating Panginoon sa Marcos chapter 6 verse 6, namangha siya dahil ayaw nilang maniniwala sa Kanya. Bakit po, mga kapatid? Dahil mahirap tanggapin itong katuruan ng ating Panginoon. Dahil mahirap unawain ang katuruan ng ating Panginoon. Mahirap nga sumunod sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Pero magbibigay naman ito sa atin ng tunay na kaligayahan tungo sa buhay na walang hanggan. Ito po ang kalagayan hanggang ngayon. May mga Kristiyanong Katoliko din po na ayaw nilang sumunod sa Diyos sapagkat natatakot sila ay mamamatay. Natatakot sila na sila ay paparusahan. Pero marami sa mga pare, lalo na po sa ibang bansa, na inaalala nila ang kanilang buhay na kahit mamamatay sila, alang-alang sa ating Panginoon. Mas maganda pa yung mamamatay sila kaysa ayaw nilang maglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon sa Kristo. Winika dito sa John chapter 1 verse 34, "Ngayon ay nakita ko siya at pinatutuhanan ko siya, ang anak ng Diyos," ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ito'y dahil sa ating pag-ibig sa ating Panginoon. Ito'y dahil sa pamamagitan ng Espiritu Santo na siyang nananatili sa atin, na ipinagkakaloob sa atin at nakita natin ang buong katotohanan dahil alam po natin na walang kasinungalingan sa katotohanan. Amen? Na meron tayong tinatawag, mga kapatid, na Catechia Catholics.
No? Ano ba yung Katikarya Catholic? Halimbawa po, pupunta ka sa kalendarya, mamimili ka ng mga masasarap na ulam. Kung masarap ito, kukunin mo, orderin mo. Pero kung hindi naman ito nagugustuhan mo, ayaw mo itong orderin. No? Hindi yan pwede sa ating simbahan. Ang Katikarya Catholics, kailangan sa isang Katoliko, tanggapin mo ang lahat. Hindi lang po ang kautusan at katuruan na gusto mo lang, kundi kasama na ang pagsunod, pagtanggap sa mahirap na utusan at katuruan ni Kristo. Kailangan nating unawain at manalangin upang matanggap natin ang grasya ng Diyos mula sa simbahan, mga kautusan pinahayag ni Kristo. Alam naman natin mga kapatid, na ang ating kalaban ay mas matalino pa, na mas marunong pa sa atin. Kapag tayo lamang ay nag-iisa, tayo ay mawawasak, tayo ay matatalo. Ngunit meron ng Diyos, nandiyan si Kristo, na siyang makapangyarihan sa lahat, na nagbibigay po sa atin ng kaligtasan. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon. Ang kautusan ni Kristo na mahirap nating tanggapin ay ang pagpapatawad sa iyong mga kaaway, pag-ibig sa kaaway. Basahin natin ang Lucas chapter 6 verse 27. Ito ang kanyang sinasabi. Subalit, sinasabi ko sa inyong mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang iyong mga kaaway at gawa ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ito pong pag-ibig, nagpapaalala sa atin tungkol sa relasyon ng pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa ating kapwa. Ibig sabihin, ang alagad ni Kristo ay isang pamamaraan ng pamumuhay kung paano tayo makipag-ugnayan sa Diyos at sa ating kapwa. Kaya nga mga kapatid, dahil sa ating pag-ibig sa Diyos, kapag ito ay ating principle, fundamental, mamumuhi ba tayo? Magagalit ba tayo sa taong sinaktan tayo? O may kasalanan sa atin? Sa taong nag-aapi at nagsasabi ng lahat ng kasinungalingan sa atin, of course, human as we are, we may reacted person. Kaya nga sinasabi ni San Pablo sa Colossus chapter 3, verse 12 to 14. Kaya nga dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpapakumbaba, mahinahon at mapagtiis. Mapagpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinalakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat ng ganap ng pagkakaisa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya nga mga kapatid ko, sa pananampalataya, kung meron tayong kaaway, ay kailangan po tayong marunong tayong magpapatawad. Nandito na sa atin, no? Ang Espiritu ng Diyos, meron na po tayong kababaang kalooban. Marunong na rin tayong mahabag, maawa sa ating kapwa. Kaya nga pagmamahal sa ating kaaway, nandyan po yung kababaang kalooban, kabaitan, kahinahunan, pagtitiis, at pagmamahal sa kanila. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon Jesucristo. Inayayahan tayo ni San Pablo, whoever you do it in the name of Jesus. Dito naman natin papakinggan ang mabuting balita ng Diyos. Dito natin ugnayin yung pagpapaliwanag sa atin, Panginoong Jesucristo, ang pagsunod sa role. Meron po tayong 4 principle, mga kapatid. Ang unang principle, do it in the name of Jesus. No? Gawin mo po ang lahat para sa pangalan ng ating Panginoon. Kung ikaw ay sinasaktan, tanggapin mo, kapatid. Kung ikaw ay binabato, tanggapin mo, saluin mo, mga kapatid. Mas maigi na yung ikaw yung nagpapakumbaba kaysa ikaw yung nagpapataas, sapagkat ang nagpapakumbaba ay itataas at ang nagpapakataas ay ibababa. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon sa Kristo. And number 2, do to others if you don't do unto you. Ito din po ang golden rule bago pa ang panahon ni Kristo. Sa philosophy, nandyan na yan, kaya it was expressing sa mga negatibong pamamaraan. Kung meron tayong mga negatibong pamamaraan, alam na po natin na merong mga hindi mabubuting gawa. Na siya yung mga hindrance, mga kapatid.
na huwag ninyong gawin sa iba ang hindi mo gustong gawin sa iyo. Kapag ang commandment ay nag-express ang negative na daan, tila baga nagbibigay sa atin ng problema at kapahamakan. Kaya nga si Kristo ay nagtuturo sa atin, sa mga kaaway at kapitbahay, gawin ninyo sa inyong kapwa-tao na nais ninyong gawin sa inyo. Unawain ninyo yung kanyang prinsipyo, yung kanyang sinasabi. Winika dito, 1 John chapter 2 verse 24 to 25. Ito ang kanyang sinasabi. Pagkaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gagawin ninyo ito, mananatili kayo sa anak at sa Ama, at ito naman ang ipanangako sa atin ni Kristo, ang buhay na walang hanggan, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya mag-ingat tayo. Mananatili tayo sa Diyos Ama at sa Diyos Anak. Mananatili tayo upang makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Third principle, love your enemies and do good to them. At huwag kang umasa ng kapalit. Mahalin mo ang iyong kaaway at gawa ng mabuti. Bakit sinabi ng Panginoon na mahalin mo ang iyong kaaway? Pinapahayag ni Kristo na sinasabi ng Ama ang mahabagin sa mga taong hindi nakakaunawa sa kanilang puso dahil pinapatak ng Ama ang ulan sa mga banal at sa mga masasama dahil pinasikat ang araw sa mga mabubuti at mga masasama, mga kapatid. Ang pagkasala na ito ay di lamang panlabas. There is no such thing as forgiveness outside. Forgiveness always comes to the heart. Awit chapter 92 verse 2. Ito ang kanyang sinasabi. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag kung bukang liwayway pagsapit ng gabi. Ang katapatan niya ihayag din naman ang salita ng Diyos. Maray sasabihin natin, nagpaawat naman po ako. Sasabihin natin, nagpapatawad naman po ako. Pero mga kapatid, kung ating pagpapatawad ay hanggang lamang salita at walang sola naman ito sa gawa, hindi rin natin ito, para hindi na rin natin pinapatawad ang nagkakasala sa atin. Hindi pa yan tunay na nagpapatawad sapagkat ang tunay na nagpapatawad ay nasa puso. Ang tunay na nagpapatawad ay nakikita sa gawa. Ang tunay na nagpapatawad ay hindi lamang ipinapahayag, kundi nararanasan. Ano ang sukatan sa tunay na nagpapatawad? Kung meron ng paghilom sa ating puso, sa ating kaaway, ito po ang dahilan kung bakit may meron tayong principles. Love your enemies as a way to us to be able to measure our love to God. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon Jesucristo. At pang-apat na principle, loving our one's neighbor. Ang ating Panginoon Jesucristo, binigyan tayo ng pagkakataon para makita natin kung ano yung batayan, ano yung sukatan ng ating pakikipag-ugnayan sa ating kapwa-tao. At parehong sukatan at batayan ang ating gagamitin ng Diyos. Magmahal tayo at tayo ay mamahalin. Magparusa tayo at tayo ay paparusahan ng Diyos. Magdamot tayo, magdadamot din ang Diyos sa atin. Kung ang ating lamang panalangin ay para sa ating sarili lamang, baka tayo pa ay magkulang. Hayaan na lang natin na tayo ay instrumento ng biyaya ng Diyos. Ito yung hilingin natin. Ang tunay na kasiyahan ay nakakamtan sa taong mapagmahal at mapagpapatawad at may kabutihan sa puso. Ang siyang mahalagang utos ng Panginoon, pagmamahal, pagpapatawad, ang pakikipagkasundo, ang kapayapaan. Kapag ito ay dumadaloy sa atin, ay maiibigay sa ating kapwa, everything will follows, no? Kapag ito po ay nagbabahagi sa ating kapwa, mga kapatid ko, sa pananampalataya, dumadali din po ang biyaya sa bawat isa sa atin. Ang buhay natin ay may magiging isang buhay na punong-puno ng kaligayahan. Ang buhay natin ay magiging masigla. Kung una sa lahat, wala tayong kaaway, wala tayong puot sa ating puso. Let us lift up our prayers to God. Amen? Nawinig ka dito on 1 Timoteo 4 verse 12. Sinasabi niya, mga kapatid, huwag mo hayaang hamakin ka ninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mo maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, panahon, pananampalataya at malinis sa pamumuhay.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Iupol po natin ang ating buhay sa pagtuturo, sa pagbibigay ng magandang ehemplo sa ating mga anak, sa pagtuturo sa ating mga kapatiran, no? Ibigay po natin ito sa ating Panginoon sapagkat ito'y nagbibigay po sa ating kaligtasan at ang lahat ng mga nakakarinig po dito ay makakatanggap din po ng kaligtasan, mga kapatid. Kaya nandito po ako patuloy na nangangaral sa mabuting balita sapagkat alam ko na sa pagmamagitan ng ating pagsunod sa ating Panginoon, ito'y nagbibigay sa atin ng kaligtasan at ang bawat nakakarinig ay makakatanggap din po ng biyaya at kaligtasan. Amen? Amen. Ito po ang challenge po natin sa bawat isa. Na gagamitin natin our gift, no? Gagamitin po natin yung biyayang binigay sa Diyos para sa atin sa paggawa ng mabuting bagay para sa Diyos at para sa iba. Na marami tayong mga biyaya. Gamitin mo rin ito para sa pagtayo ng simbahan. Huwag mong hayaan na wala kang pakialam, mga kapatid. Kundi dahil ngayon ay bata ka pa, dahil ngayon ay nakakalakad ka, dahil ngayon ay nakakapagbigay ka, magbigay ka, magbahagi ka, maglilingkod ka. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon. Gagamitin ito para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Ang isa sa mga biyaya ng Diyos sa atin na matatanggap natin, ang kapatawaran, ang habag at awa ng Diyos sapagkat winika ng ating Panginoon. Lucas chapter 7 verse 47. Kaya sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal, sapagkat maraming kasalanan ang pinapatawad sa kanya, ngunit pinapatawad ng kaunti, ang kaunti rin ang pagmamahal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mga kapatid ko sa pananampalataya, sa ating pong pagmamahal sa ating Panginoon, pinapatawad tayo sa malaki nating mga kasalanan. So marami din tayo matatanggap ng pagmamahal. Nangangulugan po, mga kapatid ko sa pananampalataya, sa ating paglapit sa ating Panginoon Hesukristo, lumapit tayo sa Kanya. Wala tayong pakialam sa mga taong nakatingala o nakatingin sa atin. Wala tayong pakialam sa mga taong ichichismis tayo. Amen? Basta nandito tayo, sumunod tayo sa ating Panginoon. Dahil kung nais mong gumaling, mga kapatid, ang mahalaga lang po dyan ay ang pagsunod sa ating Panginoon Hesukristo. Bakit kailangan mong sumunod? Dahil tinuturuan ka ng Diyos ang pag-ibig. Yan po ang natitigtas sa iyo, mga kapatid, ang pag-ibig ng ating Panginoon. Dahil sa pag-ibig, ikaw ay pinagaling ng Diyos. Dahil ikaw ay pinagaling, ikaw ay sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Pinitayo po dito, Ecclesiastico 18 verse 1 to 5. Ang Diyos ay nabubuhay magpakailanman. Ang siyang lumikha ng sanlibutan. Ang Panginoon lamang ang makatarungan. Walang ibang Diyos liban sa Kanya. Magkapagpahayag ng mga ginagawa ng Panginoon, wala rin makakaunawa ng kanyang mga panukala. Sino nakakasukat ng kanyang karangalan? Sino makakapagsalisay ng kanyang habag? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mga kapatid, hindi po natin masusukat. No? Wala pong taong makasukat at makapagsalaysay. Ang tao ay walang maidagdag at maibabawas. Hindi po natin kayang maabot ang kahangahangang gawa ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, ibinubuhos ng Diyos sa atin ang kanyang habag at tayo ay kanyang pinapatawad sapagkat tayo ay nauunawaan ng Diyos. Winika dito, Ecclesiastico 18 verse 12. Nakikita at naunawaan niya ang kahabag-habag nilang wakas dahil dito lalo niyang dinagdagan ang kanyang pagpapatawad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinadala niyang kaisa-isang anak upang tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan. Amen? Kaya nga po, mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, itinuturo sa atin ng ating Panginoon, hindi sinusukat ang kahalagahan ng ating bilang tao. Kung ikaw ay mabait, malaki ang halaga mo. Kung ikaw ay masama, kaunti lang ang halaga mo kasi masama ka. Hindi po ganun ang sukat, ang pag-iisip, ang panukat ng ating Panginoon. Ang para kay Jesus, ang kanyang pagmamahal ay laging umaapaw para sa ating lahat. Huwag kang sukat ng sukat, lagi mong sinusukat, lagi mong tinitimbang ang halaga ng tao. Lalo na siguro kung magbaibigay tayo, o magkano na yun na ibibigay ko. Tama na siguro to. Huwag tayo sukat ng sukat, mga kapatid, sapagkat dyan tayo babagsak. Amen? Kung hindi tayo sukat ng sukat, kung patuloy tayo magbabahagi ng mga biyaya ng Diyos,
bisiksik, liglig na mga biyaya rin ang ating matatanggap. Amen? Amen. Kaya winika dito, awit 112, verse 1 to 3. Mapalad ang tao na kay Yahweh ay gumagalang at taos-pusong sumusunod sa kanyang kautusan. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay may pagpapala. Magiging sagana sa kanyang tahanan, pagpapala niya ay walang katapusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Napakaganda po mga kapatid, no? Pagpapalang lubos-lubos ang ating mararanasan. Maraming katuruan yung binibigay niya sa atin at tinuturo sa mananatiling misteryo, nangangulugan po sa incomprehensible, hindi maunawaan, hindi masukat sa kaisipan ng tao. Totoo po ang kasabihan, faith, faith, and understanding. Ang tunay na pananampalataya ay naghahanap sa kaayusan at kapayapaan. Kawikaan chapter 8, verse 4 to 6. Ito ang kanyang sinasabi. Kayo'y tinatawag ko, tao ng sandaigdigan, para nga sa lahat itong aking panawagan. Kayo'y walang nalalaman, ay mag-aral na mag-ingat at kayo'y mga mangmang. Pangunawa ay ibubukas. Salita ko ay ipakinggan, pagkat ito'y mahalaga, bumubukal sa labi ko ay salitang maganda, ang salita ni Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya nga po mga kapatid, ating mabuting Ebanghelyo ngayon na binabasa ni Sister Inday, amen, na kailangan bukas ang ating pandinig, na bukas ang ating paningin, bukas palad po tayo, bukas tayo sa pagtanggap, sa pagbabago ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang salita ng Diyos ay tumatuwid at nasa katotohanan. Hindi siya nagsisinungaling. Kaya nais ang ating Panginoon na pahalagahan ang kanyang salita at maliwanagan tayo na may pag-uunawa. The Lord ay nagre-require sa atin hindi lamang ng pag-uunawa, mga kapatid, kundi yung pagtitiwala. Ang mga alagad ni Jesus ay meron din silang moment sa pagpili nito o moment of choice. Na ang kanyang marami sa kanyang mga alagad na tumalikod sa atin, na sinasabi din po sa ating Panginoon Jesucristo, kayo din po ay tatalikuran din ninyo ako. It is the time, the moment of choices sa ating buhay. Sino ba ang ating pipiliin? Sa mga Israelita, sino ba sa inyo ang iyong sasambahin? Si Yahweh ba ang Diyos na ligtas sa inyo sa Ehipto? O ang tao na nasa ating paligid? O ang mga Diyos-Diyosan? Joshua 24 verse 21 to 24. Ito ang kanyang sinasabi. Joshua 24 verse 21 to 24. Sumagot ang taong bayan kay Joshua, hindi po mangyayari iyan. Kay Yahweh kami maglilingkod. Sinabi ni Joshua, kayo na rin ang mga saksi na pinili ninyo. Paglingkuran si Yahweh. Sumagot naman sila, upo, saksi kami. Sinabi muli ni Joshua, kung gayon, itapon ninyo ang mga Diyos-Diyosang iniingatan pa ninyo. Manumpa kayo kay Yahweh sa Diyos ng Israel. Sumagot muli ang mga tao, maglilingkod kami kay Yahweh ng aming Diyos at susundin namin ang kanyang mga utos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya nga mga kapatid ko sa pananampalataya, ginawa ito, no? Ginawa ito na pagtupad sa kasunduan sa sambayanan ng Israel hanggang sa sila'y namamatay, mga kapatid. Si Joshua, siya po ay nabilin sa kanila upang hindi sila mawalay sa Diyos. Saksi sila sa katapatan, sa batas at tuntunin ng Diyos at sila'y naglilingkod kay Yahweh buong katapatan. Alam po natin na ito ay seryoso na sa ating buhay, seryoso sa desisyon sa ating buhay. Alam natin na ang Diyos si Yahweh ay very demanding, na dapat siyang pasasalamatan at paniniwalaan. Ang mga Diyos-Diyos sa madali lamang walang maraming batas, basta mag-alay ng sakripisyo, pwede na. Ngunit si Yahweh very demanding. Pinili natin ang Diyos upang ating paglikuran at sambahin. Ganon din po tayo sa mga kapatiran, kinukumpronta din po tayo sa Diyos na sumunod sa Kanya o huminto sa pagsunod at tayo po ay nagkadesisyon na kahit hindi natin nasusukat ang Kanyang pag-uunawa sa atin, narito tayo ngayon patuloy na sumusunod sa Diyos, patuloy na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon na puno ng pag-ibig at pananampalataya. Ito po ang mahalaga sa ating buhay pananampalataya. Kung tayo po ay sarado ang ating isipan, may pag-aalilangan sa pagsunod sa Diyos, nangangahulugan hindi pa dumating upang tinatawag na ang tawag dito ay personal choice.
Nasarado pa ang ating isipan, mga kapatid, nangulugan, wala pa tayong personal choice. Pero kapag bukas ang ating kaisipan, bukas ang ating buong pagkatao, meron tayong personal choice, mga kapatid. Na halimbawa po, no? Ang ating pong mga magulang ay sila po ay mga Romano Katoliko dahil pinanganak tayo sa Christian community, sa Christian country, kaya tayo tinatawag na mga Christian. Pero nandyan po ang pagpipili sa atin kung saan po tayo. Ngunit mananatili po tayong Christian dahil ito po ang pinakamahalaga sa ating buhay na mananatili sa ating Panginoong Hesukristo. Kung ikaw ay sinisilang naman sa Muslim country, ikaw din po ay Muslim, mga kapatid. Nandoon yung pagpipili. Ito po ang personal choice o personal possession. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon. Natulad din po sa personal choice, ikaw ay mag-aasawa, mga kapatid. Hindi maaaring papayag ka ng iyong mga magulang na siyang pipili para sa iyong asawahin. No? Hindi ka papayag, kundi mananatili na doon sa iyo yung pagsunod o pagiging isang saan ka masaya. Kung saan ako masaya, doon po ako. Kung sino yung mamahalin ko habang buhay, siya ang pipiliin ko. So meron din po tayong personal choice, mga kapatid. Sa ating pong buhay, masasabi natin na pipiliin ko si Kristo. Ngunit hindi naman pala. No? Pipiliin ko si Kristo. Ngunit hindi naman pala. Dahil karamihan sa ating pagpili sa Diyos ay actual lamang. Pero iba pala ang ating iniisip. Pinili mo ang Diyos na nalig ka sa Kanya, pero mas bibigyan mo ang kahalagahan ng iyong sarili. Pinakinggan mo ang mundo, nagpadala tayo sa kalaban. Hindi na si Kristo ang iyong tinataas, kundi ang iyo ng sarili, kapatid. Nagpapadala tayo sa fundamental choices. Ecclesiastico 10 verse 9. Ito ang kanya sinasabi. Ano ang may pagmamalaki mo o tao? Ikaw ay nagmula lamang sa alabok at buhay ka pa'y maaari ka ng mamulok. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Wala tayong may pagmamalaki, kapatid, kundi ang may pagmamalaki lamang natin ang ating Panginoong Diyos sa buhay. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon. Sapagkat ang kapalaluan ng tao ay nagsisimula sa kasalanan at nagsimula sa pagtalikod ng Diyos. Kaya nga kailangan tayo ay sincero sa ating pagsunod sa Diyos, may paggalang sa Panginoon upang tayo ay Kanyang parangalan. Amen? Ang pagsunod sa Diyos, ang pagpili sa Diyos ay isa sa buhay natin ang gawa ng Diyos na may pag-ibig at awa. Maging saksi tayo sa ating mga kapatiran at hanggang maging Kanyang alagad. Tayo ang malalapatan ng pananampalataya at liwanag ni Kristo. Huwag po tayong patangay. Huwag po tayo sa walang katotohanan. Magpaumanihinan po tayo sapagkat tayo ay naliwanagan na ni Kristo. Ang dapat ay nagdarasal sa panahon na hindi kaya magdasal sa iba. Ipanalangin, ipagdasal natin sila. O no, Timoteo chapter 2 verse 1. Ito ang kanyang sinasabi. Una sa lahat, ipinapakiusap ko, idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin rin ninyo ang mga hari ang may kapangyarihan upang tayo'y makapamuhay ng matatahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Ito po ang mabuti at nakakalubos sa Diyos sa ating tagapagligtas. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya nga mga kapatid ko, sa pananampalataya sa pag-ibig ng Diyos, patuloy po nating idalangin. Hindi lamang ating sarili, kundi ang ating mga kapatiran. Idalangin natin sila, patuloy tayo humingi sa Diyos, patuloy po tayo magsusumamo sa Kanya na may kabutihan, kababang kalooban upang makamtan natin ang kaligtasan at ang karangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Yun lamang po at isang mapagpalang araw po sa ating lahat. We
Maraming salamat sa dakilang pag-ibig habang katawa. Dapat rin namin natatanggap araw-araw, Lord God. Ngayon, Lord, patuloy ka namin awitan. Pasasalamat, Lord God, sa pag-awit namin ng Estela. Estelle po. I've been lost under your wings. Over me, leading your mighty hands. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the
ang aming pag-asa, ang aming Diyos sa buhay na nagbibigay sa amin. Patuloy na kagalingan, Lord God, ni Sheila Barandi, na may breast po, Panginoon, na may bone cancer, Lord God. Ipuway mo siya, Panginoon, pagalingan mo. Patuloy na kagalingan nila, Inilan ni Los Reyes, Marvy Albacete, Raymart Part Cotela, Apolinario Gubier na may bukol sa baga, G. Marks Shawin ko na may tubig sa baga, Lord. Priscilla
Ilagay po natin ating kanang kamay sa ating ulo, ang kaliwang bahagi ng ating kamay, ay ilagay po natin sa ating katawan na may makaramdaman kasakitan. Tayo ay manalig sa ating Panginoon. Awitan po natin ang Jehovah Jireh. pinapagaling mo na sa aming makaramdaman kasakitan, physically, mentally, emotionally, spiritually. Maraming salamat po. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, Para sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, Para sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya. Lord God, narito po ang munting alay, Panginoon, hindi man ito umabot ng ikasampung bahagi, Lord. Ngunit taos po sa namin, pinabahagi sa iyong templo, Lord God. Naway bumalik ito sa amin na sisikliglig na yung mga biyaya. Marami pong salamat, Lord God. Ngayon po, Lord, awitan ka namin ng give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His
sa walang hanggan. Shalom. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Thank you, Lord. Maraming